Opportunities you should not miss. Kini ang mensahe pasidayag about the importance of embracing a personal relationship with God, no? Binabalik-balik naman natin yan, embracing, parang sa Bisaya pa na, buragi, o sa parang mayong nga term sa Bisaya, buragi, gigakos, no? Gigakos nato ang atong relationship with God, going beyond mere religious observance, no? Karamihan kasi hindi nila naintindihan na beyond or more than religious observance, ang importante is the personal relationship with God. It warns against missing out on the opportunities God offers for reconciliation and intimacy. So, di ba? Malaking opportunity yon, nagkaroon tayo ng reconciliation with God. Dahil noon, di ba, noon wala tayong relasyon sa ating God the Father because of our sins, no? But because of the death of Jesus Christ on the cross and His resurrection, we are reconciled with God. So, nagkaroon na tayo ng reconciliation. Sino bang hindi matuwa na magkaroon tayo ng reconciliation with God? Kasi dati, in the Old Testament, we are an enemy of God, di ba, Pastor, no? Sa Old Testament, kalaban tayo dahil sa ating mga sala. But in the New Testament, because of Jesus Christ, we are reconciled. So, pag wala tayong reconciliation sa ating Panginoon, yun ang malaking bagay na na-miss out natin. Na-miss natin sa ating buhay. Reconciliation and intimacy. Yung intimacy is all about yung intimacy. It is a combination of a physical relationship and an internal relationship. Tama ba yung pag-ano ko, Pastor? About intimacy. It involves about physical and eternal. Bakit nasabi ko yon? About intimacy. Nasabi ko na last Sunday, one example about intimacy na gusto ng ating Diyos na yun ang talagang relasyon niya sa atin. Yung intimate relationship. Hindi lang yung relationship na pagkalabasa. Sa labas lang or pagkunwari lang, but it is all about intimacy relationship. One example sa intimacy relationship, nabigay ko na last Sunday, is about the relationship between a mother and his newborn child. Diba? Diba? Kamo, nakaagi naman mo, si Pastora, na may mga anak, no? Pinakabuk anak ni Pastora. Si Mrs. Walo Kabuok. Si Mrs. Musar isa karusina kisabay nakaabot og isa karusinang anak. So kabalo ta, di ba, ang relationship between a mother, a loving mother towards his or her daughter or son, di ba? Sa gabi, kahit puyat, galing sa trabaho, nagpatutoy, nagpadidi, para lang hindi magutom yung anak niya, para lang tumahimik yung anak niya, kahit iyak pa rin ang iyak, walang tulog, kinabukasan magtrabaho ang mother, at timan pa sa ubang mga pamilya. Walay tulog. Ang closeness niya, di ba, ginagakos niya, bisan nung sa kakapoy, gaduka, ginagakos, dili patok pahag langaw, dili patok pahag lamok, no? Ginamuskitan, ginatiman yun ang bata. That is one example of an intimate relationship. Yun din ang gusto ng ating Panginoon, na relasyon niya sa atin. Kaya lang, kabaliktaran yung sa tao, no? Relationship natin with God, kung sakalang kung tayo may pangangailangan sa Kanya. Amen ba tayo diha? No? Isa, ginay mo na itong madikiro ang Ginoo na Lord, kani akong gikinahanglan, kani ani provide. So gusto nato nga
ang iya ang atong pagtamod kaniya as a magician, not as a father, not as a friend, na who is very close to him. Nani siya mga lain-lain nga mga example about kining mga na-miss ni mga opportunity about missing a flight, no? Kanang mabiyaan ka sa example ka misis. Ato siya first flight niya, first travel niya. 1,000 na tong promo. Pag-adto niya dito kay imbis kay 1 hour before, 1 minute naman imbis 1 hour, 1 minute before the flight. So nakalarga na ang eroplano. So na-miss niya ang promo o nagbayad sa gotrog 5,000 na hinoon. Paglukat niya ticket para makakuha na sa sunod flight. O 5 or 10 ba ito dahil, no? Marang mahal na siya kung di ka magkuha. So that is one example of missing out an opportunity. No? About relationship sa pamilya, gugma. Na-miss out nimo kay naisahay magpamilya nga wa na magtingganay, magbungol, no? Ang amahan o anak ginikanan, magparinti, labi na sa pamilya mismo, mama o mga anak o mga igsuon. Pero pagabot sa panahon nga mamatay na, diha na matagaan na to value ang ato ang relasyon sa ato ang matag-usa. So na-miss out nimo, na-miss nimo ang opportunity diha na maghilak no ingon na nga gugma ta ka nay tay o sa panadi ang tawag sa pamilya magisuon ba, pero na-miss na nimo ang opportunity samtang buhi pa ta. So isa lang na sa mga sample. And also God is also inviting us during a wedding banquet, no? Tama bang word nga banquet, pastor? Burag bangkita. Ako man mo ni Pastora, no, about bangkita. We are all invited sa bangkita. Pero gamay lang ang nitambong. No? Actually, in a relationship with God, kita itong pinakaslan sa atong buhay nga Diyos, di ba? Ang atong buhay nga Diyos, siya ang groom, we are the bride. Kita itong mga pinakaslan. So kung ma-miss out nato na, kung wala nato na masabtan nga relationship sa atong buhi nga Dios, na-miss out gyapon nato na nga opportunity. Kita mo na nga feeling gyapon ta guilt sa atong buhi nga Dios or feeling condemned, no? Wala nato na sayri nga ang relationship nato sa atong buhi nga Dios isip usa ka pinakaslan nga mag-asawa. So, very close ang atong relationship sa itong buhay ng Diyos. Salvation is a personal gift from God. It is not about avoiding hell, but about having a loving relationship with Him. So, klaro man kayo, gift ang salvation, binigay sa atin, gawin na natin is to accept the gift of God. Wala ta mahadlok sa Diyos. Gibuhat nato ang pagsimba aron malikay ta sa kalayo sa impierno. Naman ay uban nga mentality God nga nisimba siya tungod kay para malikay siya sa kalayo sa impierno. Pero ang atong buhay nga Dios dili gusto ingana, ang gusto niya nga nisunod ta sa iyang kabubuton out of love, not out of fear. Tungod sa gugma nato sa atong langitong amahan, dili tungod kay nahadlok kita sa atong langitong amahan. Diba? Diba sa pamilya, borag pangit man nga gisunod ka sa imong anak tungod kay nahadlok si sa imo kay berdugo kag nawo nga pagamahan. No, kanang di ba na may mga ginikanan nga kanang ganing perfectionist pastor, no? Kasi tawag gani anak kanang very strict, no? Sa no? Ako strict naman po ko sa akong mga anak when it comes to discipline, pero naisahay po na liway na atak ko sa mga pero ang gusto sa tumboy nga Dios nga nisunod ta kaniya dili tungod kay nahadlok ta maimperno, kundi dili tungod sa atong gugma
ngadto kaniya, di ba? Pareho ko na sa mag-asawa. Gisugot ka sa isa, dili tungod kay gibayaran ka tungod sa kwarta, mabitaw na kanta ron kwarta versus gugma versus kwarta. Kisa pa nakanta na si Yoyoy Villami ba to? Si Max Orban. Nagpakasal ka tungod sa imong gugma. Nato kanya mo po na ang buo sa tumbuhin nga Dios. We are called to be more than church goers. Tinawag na tayo nating Panginoon not only as church goer na hindi lang tayo pupunta sa church every Sunday. Burak pagkatinood ba ano kung ang katong physical nato is 3 times a day ng kaon, tapos magmerinda pa dyan buntag o hapon, na pa dyan midnight snack mo nang tambok ta, pero spiritually every Sunday rin yung talagaan ni. So kung tao kita physical kay sarata mo adto mamanay reality pod nato, burag mapasma atong espiritu, no? Burag malnourished atong espiritu, no? The reason why dapat yun ang ato ang prayer life, ang ato ang communication nato sa tumboy nga Dios o atong fellowship nato kaniya. We should actively seek to know what God call on His name through prayer, worship, and fellowship. Itong ginagawa natin is one of way of fellowship man ito. Yung gathering ng mga pastors, fellowship din yan. Minsan nami-miss ko rin, na-miss out ko rin kasi minsan may ginagawa din, may trabaho. No? Actually, ang pastors fellowship, ischedule na ni Pastor Tam every first Friday ba to? First Friday of the month. So, pwede ta makatambong dito, no? Gathering of mga pastors lang, no? Every first Friday of the month dito sa main office. The word distract us from God's love. Alam ba natin yon? Minsan na-distract tayo na tayo ay mahal ng ating Diyos dahil sa mga panglingnas kalibutan. Sa ngayon, ang one of the distraction is about gadget. No? Nawala na ang prayerful life nato because of gadget. No? Isahay, makalimot na ta o pag-ampo, pagmata na to sa buntag, kay og giuna nagpunit ang cellphone. Mag-review sa mga messages. No? Ang kabataan karon, pagmata sa buntag, cellphone na, antod na sa gabi nga matulog, cellphone lang gihapon. Isa na sa mga distraction sa kalaban. We need to be aware of the temptations, lies of the word, and prioritize our relationship with God. God's invitation is for intimacy, not just salvation. Luwas naman lang sa itong buhay ng Diyos, pero gusto niya mas intimate pa dyan na itong relationship sa iya. Sumasa gisulti na pastora, kita luwas naman tatanan, no? But we are aspiring for a crown. Di ba? Di ba na may 5 crowns pa to pastora, no? 5 crowns pa to. Nato'y agyanan ako na message about sa una 5 crowns, no? Kasi mapwede na mga paano yung pastora po about 5 crowns. Ang uban, kontento naman. Balag watay crown, basta kay malangit, makasunod na taglangit, no? Wala naman na ito, contentment na ito, makasunod na taglangit, balag walay corona, walay award dito, walay reward, no? Reward man na pastora, no? So, kita tanan, wala naman tayo condemnation and wala tayo. If we are really, truly being saved, or tinobin nyo na ito nga gi-accept si Christ as our Lord and Savior. Kung wala na, wala dyan. Manang ginatawag nga backslider because from the beginning, wala dyan kayo na dawat nga kaluwasan. No? O sulti pa ni Pastor Tam, basig, dili liso ang natanaw natisok sa imong kasing-kasing, kung dili batunis. Kisa ba nakasawa, kailan batunis? Kailan mo batunis, no? Kanin o, yan o. Batunis. Basig mo na natisok. Awa dyan katubo sa tong kasing-kasing.
we can experience joy and excitement in our relationship with God. Diba? Dapat ang atong relationship with excitement. Ano ba yung excitement sa Tagalog? Bisaya, borag na kay masabta naman siguro na to English about excitement, no? Dapat o nagkuhan pa, ha? O, sa Bisaya pa na kay hinam-hinam. Lain man ang mga sawa ka nga wala kay excitement, borag wa kay gana, no? Pareha na daw na sa relationship between a couple. Nga magkadugay, borag magkalikdanay na lang. Sa una, buran o kanang gipapilitan o sa ba nga lang grabe nga di jud mo tanggal nga papilit karon? O epoxy. Pero sa diyang nagkadugay nga relationship, magtalikdanay na lang. No? Amo pa na isa ko hito no kosmisi ka talikon magkadiha. Pugotalik di oy. Ya, reklamo talik na ko. Oh, mo na atong relationship sa tumbuhay nga Dios, no? Nga nag-uban daw ta na kani relationship niya spiritual. Nag-uban ta sa tumbuhay nga Dios apan duol apan murag layo. Amen ba ta diha? Kung wala tay close relationship sa Ginoo, sama na ta sa Matyayon, nga nag-uban tuod, duol tuod, pwede na kung nakuhitan ko, doon na. Pero murag layo. Kay layo magtalikdanay naman. Naglupad namang mga huna-huna. Layo lang huna-huna siya. Wala na. Ang ilang relationship, mura na o ka ng burag ni Bugnaw na. Nakatawa man si Sister Bibing. Mura ka-relate Sister Bibing. Asawa na yung Bibing? Mister niya? Wala na. Doon na siyang abiyuda. Oo. Dito siya nakatawa na sa lupad. So, ingana, no? Muna na itong relationship sa Ginoo. Parang malapit tayo. We are, parang feeling natin we are close to God, but malayo. Malayo pala. Kung wala tayong relationship na personal, gusto ng Panginoon kasi personal relationship. Personal, di ba? Iba yung personal. Kasi iba yung relationship between an employer and employee. Natatrabaho siya dahil sinisulduhan siya. Iba yun, relationship yun. Employee, employee relationship. Trabaho siya dahil sinisulduhan siya. Iba naman yung relationship. Ano ba ibang sample ng relationship, Pastor? Mag-asawa. Between a couple, lovers relationship, no? Relationship. Pero ang Diyos gusto niya is personal relationship, yung intimacy. Yun ang mga na-miss natin na mga hindi natin kasi hindi natin masyadong naintindihan kung ano talaga ang gusto ng ating Panginoon, the will of the Father. The relationship sa ating amahan, sa atong langitong amahan. The experience, joy, that brings joy and excitement in our relationship with God. This relationship brings true love, no? Totoo nga gugma, unconditional, unfading, unwavering, unsa pa na nga gugma nga sa atong langitong amahan. Fulfillment and with a purpose. Kasi kung nag-uban lang mo mag-asawa, wala mo'y purpose, wala mo'y sakto nga direction, wala dyan bungkag ang pamilya. So, sa kalibutan, kung na-miss out nato ang ato ang true mission and purpose, dili na lang ingno nato nga mission, kay ang mission na tatapos naman ni Kristo 2,000 years ago to save us. Ang ato na lang sabton is unsa jud ang purpose sa ating buhay na nandito tayo ngayon sa mundo. Karamihan na miss out ng tao na nandito tayo for a purpose. Ang karamihan talaga, yung mindset ng tao, nandito tayo sa sanlibutan para magiging successful,
magiging mayaman, maka-acquire ng mansion, ng bahay, magagarang kotse, at ano pa, lahat ng kaligayahan sa mundo. Yun ang mindset ng tao, karamihan. Hindi natin naintindihan na because of the intimate relationship, personal relationship with God to us, ang purpose pala natin sa ating buhay is to serve God. Bakit tayo magsiserve the Lord? Para tayo ay mahalin? Mag-serve tayo kay Lord dahil minahalan niya tayo. Amen ba tadiha? So, yon ang pinaka-purpose. Na-miss out natin. Bago lang natin na-celebrate yung Lenten week, Lenten season, at maraming nagpalansang sa cross, maraming nasisipa rin na ng Kristo ng reincarnation. Diba, nakita niyo to sa Facebook. Dahil hindi nila naintindihan ang totoong meaning of God's death and resurrection. So isumpay na lang ako ni kaning about dying with Christ, rising with Christ, understanding our identity. Dahil marami pang hindi nakakaintindi na we are crucified with Christ. Akala natin kasi si Kristo lang ang na-crucify. Tayo pala yun. At namatay din, we died with Christ and we resurrected with Christ. And the life that we live is the life of Christ and no longer I. Mamana sa Galatians 2:20. But karamihan parang sa atin, we still operate our own sariling buhay natin, no? Si Kristo nandiyan pa rin, naka-set aside lang. So hindi natin, we miss out, we are missing spiritual opportunities when we fail to understand about the message that we are dying with Christ, rising with Christ, and we fail to identify our own identity. Nung nagiging Kristohanon tayo, hindi natin nakalimutan pa rin natin, we fail to identify our own identity. Ang pagkakilala pa rin natin sa ating sarili ay tayo pa rin yung tao before our death with Christ. No, tayo pa rin ang nasusunod. Resurrection significance celebrates the importance of Jesus' resurrection for reconciliation and life. Diba? Reconciliation and life, buhay. Kasi wala tayong buhay because of Christ, resurrection, at buhay ni Kristo, tayo ay nakaroon din ng buhay. We miss also this opportunity if we fail to understand the death of Christ symbolizes defeating sin and death. Na-defeat na, natalo na niya ang sala o kamatayon. Ang kamatayon ng gudering ang isulti sa Biblia, spiritual death is wala kang buhay. Diba? Na ginawa man ta karon, buhi ta sa mata sa tao, apan kung wala tayong relasyon sa Diyos, sa mata sa Diyos, kita patay. Mao na ang ginasulti sa Biblia nga life. Mao po na ang ginapasabot sa Biblia nga death, kamatayon. We also miss this spiritual opportunity if we fail to understand that the divine act of resurrection. Resurrection is a divine act that humans cannot achieve. No? Divine. Ano sa ba nang pasabot nga divine? Diba? Langit nun nga divine act nga buhat sa atong langit nung sa atong buhi nga Dios. Nga di gyud mabuhi. Kay bisan kung sao nato, di ba gyud ta ma-resurrect kung sa ato lang kaugalingon?
Kisabay scientist nga makapabuhi og tao. Pinakamilyonaryo siguro sa tibuok kalibutan, si Elon Musk ba to? Pwede ba niya ma-extend ang iyang kinabuhi? Dili. Ang Ginoo lay makapabanhaw nato pagabos panahon. Pero actually, banhaw naman ta spiritually when we receive Christ. Kay sahay manggod, ang pagtuo nato makabato lang tag kinabuhing dayon sa dihang kita mamatay na. Mamet lang nato atong Ginoo sa atong kamatayon. Wa ta kabalo nga nana si Kristo. Makabot lang nato ang kingdom of God human kita mamatay, di ba? Mama na kasagaran, mato sa langit, mato lang ta sa langit human sa atong kamatayon. Wala to masabti nga karon pa lang nagpuyo na ta sa gingharian sa atong buhay nga Dios. Amen ba ta diha? Amen. Mao na ato ang sabton. Manang naipangutana kinsabay gusto malangit. Amen. Taas ang kamutanon, no? Pag-langit. Kisay gusto mo ang unang langit. Hadlok, physically. Hadlok yun. Kaya wawin mo taas kamot. Daghan gusto mo atong langit. Pero, dili, walay gusto mo una. Pero, kana, pasumbingay lang na. Pero actually, pagkatinood lang, na naman, ang kingdom of God na naman sa atong kinabuhi karon. Experience na nato. Mostly man gud ang common man gud nga kuan is ma-experience na nato ang gingharian sa Dios sa diyang mamatay na ta. Pero buhi pa ta na ang kingdom of God ato nang na-experience ang kinabuhi ni Kristo. Amen ba ta diha? Victory in Christ. Mao ni wala na sabta nato. Nganantay kadaugan diha ni Kristo. Believers find victory and purpose through Jesus Christ, no? Nanay kadaugan, isahay, baliwala lang nato. Mas ma-excite pa ta makadaog tagluto. Napa ba last to ron? Napa no? O, ma-excite pa ta makadaog taglas to luto. Pero victory in Christ, wa yung mingon og amen, no? Kita lang, kaning mga, mga kining grace believers, no? Victory in Christ. Nga dapat na excitement. We are victorious in Christ, no? Daog na ta. Wala na ta diha sa kapilihan kay nadaog na ni Kristo. Fulfillment of prophecy. Jesus' death and burial fulfill Old Testament prophecies, no? Kabalaman sila pastora ni pastor. Fulfill mga prophecies man sa unang panahon. Testimony of believers. The church testifies to the life of Christ through the resurrection with believers. Actually, kita, tao, kita, kinabuhi nato, we are the living testimony of the life of Christ, no? Kita tong magdala sa testimonya sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Understanding our identity, many Christians fail to recognize their identity as having died with Christ, no? Ato naman ang balik-balik. Say nganong ginabalik-balik na sa simbahan because kasagaran ka nato makalimot na we are already dead from sin. We are already died with Christ. Freedom from sin. Believers are freed from sin. Focuses on their identity rather than fighting temptation. Grace versus religion. Christianity is about identity in Christ, not self-improvement. Amen ba ta diha? Ang Kristyanismo diay is about the identity of Christ in Christ, not self-improvement. Kaya kung mag-improve na ta sa atong sarili, di ba may kanta man na gusto kong bumait, apan di ko magawa. Kisa may nagkanta na? Si? Andrew E. Kanta lang to ni Andrew E. Pero tinuod to. No? Kinsa ba niya maka-self-improve sa atong kaugalingon? Gusto kong bumait apan di ko magawa. Ingana nga ato ang attitude if we fail to understand that Christianity is about identity in Christ, not self-improvement. New creation in Christ, believers are new creation with the old gone. Tapos na yung wag na yung balik-balikan yung mga nakaraan na, no? Na tayo ay makasalanan, minsan gusto pa rin bumalik
ang nahitabo mago nato mga Kristiyano, karamihan sa mga hindi nakaintindi ha. Sa mga hindi nakaintindi, especially siguro maybe other congregation na abi nato ang tinuod nyo na to, namatay na tao ba ni Kristo, pero pag naay manghilabot na to, naay magsurang-surang, buhi man mo pikit, nakapikit na to, nabay patay nga nakabukang mata. Pero lahi, pag may magsurang-surang, mubuka atong mata, oy, ako pa niya, ay surang-surang niya. Kung sagpaon ka, nabay patay nga mabalik og sagpa. Wala, no? Manhid. Ang patay, wala. Bisaw-saw pa na ni mo diag mura-mura. Wala na yun na. Kaya patay na ko na siya. We are dead in Christ na. Pero isahay, mubuka pa itong mata. No? Kung na'y magsurang-surang, o na'y manamparos niya, posible po nga manamparos po tagbalik po. No? Kung labayon na to pan, yung ni John, gilabay pan, pero nadala ang grapon. Pero ang ako lahi po, gilabayan ko og bato. Kung labayan kag bato, balusan ni mo pan. Pero balusan ako pan pero binangkal gahi pa pon makabukol pod. Di ba? Binangkal suko lang gihapon. Nihatag kag pan pero binangkal lagi bukol gihapon. So there is a new creation na siya, no? Jesus as our life. We should invite Jesus to be our entire life, no? Hindi lang pala partial, kasi ang kaluwasan natin is full. In full, we are paid in full. So, dapat daw si Kristo na tinanggap natin sa ating buhay is buo din, not partial. Kaya murang ginawat ato si Kristo installment, no? Iuna na tong kamot, wala. Sunod, right hand na po. Sunod, unsa pa ng part ni Kristo na to ang gidawat. Dapat di ay full, no? Mao po na ato ang ikinabuhi. Dili tong installment. The true gospel of grace, the true gospel focuses solely on Jesus without mixing in other elements, no? Jesus plus nothing. Mama na ang grace message na to. Jesus plus nothing. Kaya kung Jesus plus you, wala, mix na. Burag mayagaw na, o sabi saya pa na, bulabog, o sa pa na lang term na pastor, magkayagaw na. Kaya napaman ka. So, Jesus plus saints. ha? Jesus plus Moses or Jesus plus Jesus plus Moses, saints, no? Sa panadiha, prophets, no? Barangana. Jesus, Jesus plus Mama Mary, Jesus plus saints, Jesus plus mga ribulto, ninyo, naman ko anak ko ninyo, no? Kay Katolik mo sa una, mga gininyo na ko na. No? Jesus plus nothing. Wala na ta dito. It's Christ alone. Katong kinabuhi. Amen ba ta diha? Kaya kung naapata, wala jud. Bulabog. Huwag sa kanang mga binugoy pa na istorya, bulabog. So, Jesus plus nothing. Because Jesus plus nothing, because Jesus is everything. Na naman siya tanan. Nganong sumpayan pa man nato. Nganong magpalangsang pamanta sa cross, di ba? Na may nganong magpasan pamanta, although kuan man na siya sa tawag na reenactment pa lang na, no? About the mga reenactment. Wala may sayop na lang, reenactment. Pero ang gusto sa tumboy nga Diyos, i-remember siya dito sa iyang resurrected life. Kaya kung dito lang ta permente sa iyang pag-antos, gusto niya dito sa resurrected life. Kung sa may resurrected life na ni Kristo, kaluwasan, forgiveness, unsa pa? Sa simbolo sa resurrected life niya. Number one is, forgiveness, di ba? And yet, many of us still hard to give
forgiveness, no? Towards others, no? We forgive because God has already forgiven us. Awareness of life fleeting nature. The church should recognize the reality of life, death, and resurrection with Christ. No? Kita nakaintindi naman tayo ni nahinay-hinay na natong intindi, but ang kailangan lang is ginabalik-balik gani ang mensahe sa Diyos, the same content in the Bible, because limtanon maguta. Gina-remind lang ta kanunay sa atong buhay nga Diyos nga kita gihigugma niya. Kasi makalimutan nga gilabta ni Lord, no? Biyahan lang ni Kuya, wala na, maghinilakay na. Uban, mag-suicide na. Wala nila, nalimtan nila nga sila, gigugma sila sa atong buhay nga Diyos. Dato, pinakadato nga, burag, takiya ba to sa Kia, nga cars, na pakamatay, nilukso sa building, tungod problema, o sa problema niya, dato naman nun ta, tungod kay wala nila naintindihan ang gugma sa Diyos, no? Uban, mabiyag-uyab, wala, magpakamatay na, maghinilakay na. Biyaan man ta sa tibuok kalibutan, biyaan man ta sa atong pamilya, na may mga instances na no, nga gibiyaan sa pamilya, no? Biyaan man ta sa ato ang asawa o bana, biyaan man ta sa atong mga anak, labi na mag-senior citizen na ta. Di nato kalimtan nga kita wala biyay sa Diyos. Di nato kalimtan nga ang Diyos kanunay naghigugma kanato. Mao na nga uban, di mo pagkamatay. Ang Diyos nga naghigugma kanato. Amen ba ta diha sis? Amen. Communion. The bread and blood symbolize Jesus' death and resurrection. Diba? Ang unity. Simbolo man po na ang unity in Christ, di ba? Without the Christ's death and resurrection, we are not united with Him. Mabito nang ginaselebrate na to every Sunday about the communion because that is a symbol of in union with Christ, no? In unity with Christ. Gihiusa kita diha ni Kristo. Ang relasyon din nato sa tong buhi nga Dios dili kanang unsa ba ng business partner, or dili din na siya partnership, relationship o covenant man na siya, no? Pero dili na siya mayon nga partnership, kay kung partnership manggod nga relationship, it mayon ka na partnership na ay agreement, di ba na makasagaran ginanotarize sa abogado. In a partnership relationship, one makaingon ka, you should do your part and I will do also my part. That is a partnership relationship. Do your part and I will do my part. Wala man ingon si Kristo, ana. Partner na ta, ha? Muna ko ang akong kaluwasan ninyo, buhatan yung part po ninyo. So, iyan ang giangkon ang atong mga sala. Ang iyang relationship nga gusto nga hikanato is not a partnership relationship, but a relationship that He is your life. Maray gusto sa atong buhay nga Diyos. Ako ang imong kinabuhi. Dili ta partner. So una magampo ta, Lord. Magbiyahe ko, naka sa kong likod, naka sa kong kilid, naka sa kong atubangan, maguna ka dito para safety among biyahe. Nakakadere kaning side arm ka na ko. Side by side, bodyguard ka na ko, Lord, di ba? Gimo na itong bodyguard ang Kristo. But ang iyang gusto that He is your life. Siya ang kinabuhi. That is a soul proprietorship, di ba? O sa business pa na, sole proprietorship ka, wala kay partner, ikaw mismo. Ngunay gusto sa itong buhay nga Diyos na Christ is my life. No? Ano? Ganin may sa katong sa una, backdrop na mo sa Glorious John, no? Di ba John? Di ba?
Christ as my life. As my life, no? Siya ang akong kinabuhi. He is my life. So mao na, no? So amin ba ta diha dili partner relationship but a relationship that he is your life. Amen ba ta diha? The resurrection is central to the Christian faith, providing life and victory over sin. Understanding our identity in Christ, especially dying with Him, is a crucial for a Christian life, no? Dapat din na siya crucial. O sa bang ibig sabihin sa crucial sa Bisaya? Importante nga maintindihan nato isip Kristohanon. Dying with Him. No, kay isahay makaingon ganita isahay nga during crucifixion kaluoy ni Kristo nga gilansang sa cross. Dapat ang kaluoy nimo imong sarili kay apil na ka paglansang po diha. Kay boto na naon nganong magpakamatay man si Kristo nga perfect man siya. Kita man ang naisala, siya nag-angkon sa atong mga sala. Mabitan ang gingon nga adunay great exchange ba to, Pastor? The na-exchange, no? Gikambyo niya ang iyang holiness nganhi kanato o ang iyang righteousness gibalhin kanato in exchange sa ato ang sala nga gibalhin nato ngadto kaniya pod. Mo na diha ang natabo tong divine exchange diay ang word diha divine. There is a divine exchange, no? Naintindihan ba nato? The reason why natay righteousness and holiness, that is not what we acquire, but ang si Kristo ang naghatag kanato ana. O gikuha niya ang atong mga sala, gibalhin ngadto kaniya, divine exchange. The gospel of grace is true gospel, and deviations dilute its message. So, saan kanina deviations, Pastor? Deviation, D-E-V-I-A-T-I-O-N-S. Ha? Dili po division, kana dili division. Divided. Deviate. Dilute. O, mo ni siya, ang pasabot ani nga ang gospel of grace is true gospel. Dili daw tong pag-dilute, kanang dilute yung ang dilute mangot word nga dilute is kanang murag natunaw og sa kuan pa na siya gibutang nimo sa tubig nga natunaw, mo na delusion. But ang word nga deviation dili nako kay makuan. Basta na diha. The gospel is grace is the true gospel. Dili siya tong mix gospel diluted or kanang kutaw. Kutaw siguro, manang gikutaw nga atod nga na dilute na tunaw. Dili na siya pure ba? Dilute, dili na siya pure. Dili na siya pure gospel. Nanay sagol. Tong mix. So, ang gospel di of grace is the true gospel. Salamat sa tong buhi nga Dios nga na encounter nato ang gospel of grace, not a diluted message, no, nga katong mix o sa nahaluan na. Kay ang gospel man sa tong buhi nga Dios, sama daw ni siya sa mineral water. Ang ato ang mineral water ba? Di ba limpyo man ang mineral water? Naka-sealed pa yun. Pag abri nimo, limpyo man na siya nun, di ba? Pag abri nimo, matuluan na ng usa ka tulo lang tubig ikan sa septic tank. Minom ka pa ba? Ana ang pure message, no? Kung naihalo, no? Sama po na sa kuan, no? ang atong relationships, ang atong bara message ba nga kung naihalo, dili na siya pure. So, kinsa man sa ato nga nagainom, uso naman ang kuan ron mineral water.
Limpyo man yun na siya. Pero masagula na siya tubig nga bisag usa lang katulo sa septic tank, isabay mo inom. Kisay ganahan mo inom pa. Wala na, palingi-lingi na si sila mo. So, salamat sa tumboy nga Diyos. The gospel nga that we preach today, we share today, is the gospel of grace, is the true gospel. Maninunta lang sa pagampo. Langit ng Amahan, Lord, salamat sa imong mensahe karong butaga, Lord, nga nag-remind ka namo nga kami imong mga anak, taliwala sa among mga kalapasan, sa among mga kasaypanan, Lord. Salamat sa imong pagigugma kanunay ka nag-remind ka namo pinagi sa imo ang true gospel, the grace, gospel of grace, which is the true gospel nga imong gipadayagan ni kanamo. Salamat Ginoo sa kaluwasan, salamat sa mensahe nga imong gipadayag kanamo nga dying with Christ, rising with Christ, and identifying our true identity. Salamat usab Ginoo nga among nasayran pinagi sa imong mensahe karong buntaga nga daghaming ma-miss nga mga opportunity diha sa grasya sa kaluwasan nung dili na mo masabtan ang tinuod anay nga mensahe sa grasya. Salamat Ginoo nga imong kanunay gina-remind kanamo kanunay nga hinumdum kanamo ang imong dako nga gugma, imong grasya nga imo kaming giluwas. Salamat Ginoo nga imo kaming gihakop, gipangangkon nga tinud-anay nimo nga mga anak. This we pray in Jesus' name. Amen. Sa ato ang tithes and offering.
Sa katapusang gabi sa panihapon o sa gabi nga siya gibudian, pinutog gikan sa unang Korinto kapitulo 11 versikulo 23 ngadto sa 26. Kaya nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulun-an nga akong gitudlo kaninyo. Ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian, mikuha sa pan, unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug mingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug mingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo nining pan o sa matag inom ninyo gikan nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hantod sa iyang pagbalik. Salamat Ginoo nga sa pagpartik namo sa imuang katapusang panganihapon uban sa imong mga disipulo nagsimbolo kini sa amuang communion o union panaghiusa nga kanimo nga ikaw nakigdait o ikaw ang nahimong tulay nga mahiuli ang amo ang relasyon ngadto sa atong langitong Amahan. Salamat Ginoo. Salamat Heavenly Father sa pag-offer nimo sa imong butong anak sa iyang kinabuhi. Nga mao kini bugtong lamang makahatag ka namo kaluwasan ug dili sa among kaugalingon apan tungod sa kinabuhi ug dugo ni Kristo nga giula diha sa cross o sa Kalbaryo. Salamat Ginoo nga naga-remind kani kabahin sa divine exchange nga imong gipakyaw ang tanan namong mga sala ug imong gipuli ani kanamo ang imong righteousness, ang imong holiness pinagi sa kamatayon diya sa cross o sa imong pagkabanhaw nga nagsimbolo nga amo sa mga kamatayon o amo usab nga pagkabanhaw. Salamat Ginoo nga ikaw naga-remind kanamo nga dili na kini kami kundili ikaw na ang nagpanag-iya sa among kinabuhi o among mga pag-ampo nga ang amo ang ikinabuhi sa matag adlaw kinabuhi na ni Kristo o siya ang mag-control kanamo ug dili na kami tungod kay imo na kaming ang redemption imo na kaming gilukat gikan sa among mga sala ug gibayaran nimo in full ang among mga kasalanan. This we pray in Jesus name. Amen. Happy Sunday na itong tanan. Amen. O nabatay announcement. Salamat sa kinabuhi ng mga nasa mga nagtambong no sa kinabuhi ni Kristo nga inyong gipagamit yung kinabuhi diyan ni Kristo. So salamat for hearing the word of God nga nag-remind ka nato sa matag higayon. So kung wala na announcement, atong gitawagan si Pastora para sa tuang closing prayer and benediction. Praise God. This coming Friday, last Friday, wala ta ka prayer meeting. Hopefully this coming Friday na ata sa church, prayer, calling for prayer for our election. Importante nga mag-prayer focus sa our election. Amen ba? Mga women's. And then, sa dili lang sa ta mag-sentro sa Simbalay next Sunday, next, ano na lang, Friday. Amen.
Unsay wali ni Pastor, unsay title sa wali ni Pastor gani ha? Unsay nakabalo? Praise God. So, nakoy nakuha dito nga dati yung partner na to no, marag business partner na to si Jesus. When we talk partnership, wala na kanang sa business. Pero karon Jesus is our life jud siya. So kanang mo-give day ka dili as Jesus is our partner, kay business partner lang na siya. Si Jesus jud ang atong life. So kung muhatag ta, no idea kay kabalo na si Jesus tanan sa atong pagkinahanglan. Amen. So nang muhatag jud ta sa kalipay. Amen. So ana day na no, wala akong na-realize sa message kagaina. So daghan pa pero kay wala na kay time. It's already 11:45. And this coming Sunday is Mother's Day. I think Mother's Day, May 11. Hello, tama ba? Kay pag June 18, that is third Sunday for the Father's Day. So there's coming Sunday na atay Mother's Day celebration. Saan sa may gusto sa mga nanay? Hello? BYOB? Dili ta magkaon? Okay ra ba sa inyo ha? Oh, ano lang, inani lang niya po, natural Sunday lang inyong gusto? Natural lang. Oh, sige, inani ra po, pero na lang tayo gamay nga murag message. So, kada nga Sunday, Pastor, iswap na ko akong Sunday. This coming Sunday for the Mother's Day celebration. Kaya wala man po ko last month. So, karon nga Sunday. Okay, so kay nakita na ko nga murag May 11, usually mo gina second Sunday of the month is the Mother's Day celebration. So natay igsuon diri nga kanami tong pangregalo sa mother, anak ni pastor. Oh, na siya mga ingon anak nga ano basi ganahan mo mga anak nga gusto mo ano palit na sa iya pwede mo mag-order. No, na sa iya kay sister sa kanang pangalan sir. Dayan, no, Sister Dayan. So na siya daghan nga anak. So sa mga kabalo ginana so pwede mo mag-promote anak nga. So magapanindog ta, nansud magapadayon ang atong panimbahon and let's also include in our private prayer ang atong coming election nga magpadayon ang kalinaw. Amen? Hallelujah. So, magampo ta. Hallelujah. Ating patas atong kamot nga sa atong kuing na. Ano na? Ay, ano sa? Atag sa lako. Wait lang. Kaning about to siya sa youth camp. So, ang youth camp kay schedule siya on May 26 to 29. Ang May 26 kay day 0 pa lang ni siya. So, arrival pa lang ni siya sa mga campers. So, last week of the month ni with a theme, sold out. Pero ang sold out, diba, ang sold out kay Mark, SOLD. Ano, diba siya? Pero ang himo na dali kay SOULED. And then, the registration fee would be 500 pesos, which covered sa meals o sa venue. Ang naputay shirt, ang shirt ani kay dili siya sublimated, meaning kay katong printed lang yun siya. Ang shirt kay 230 pesos, and then dili man siya required, pero ano lang, nanatay shirt, 230 pesos siya. And then, ang location sa camp kay sa Mount Gilead Tribal Training School, Barangay Maligo, Puro Casava, Pulumulok, South Cotabato. The camp will last until May 29 after lunch. So as local representative officers, on behalf of the National Head Youth Officers of Glorious Fellowship Church, we would like to ask for your cash or in-kind assistance or support for the upcoming youth camp, which can be great help for the success of the said event. Kung naay maipon na cash support, ang maipon na to kay ang 50% ihatag sa mga campers para ma-lessen nila ang registration fee. Tapos ang the other 50% kay sa National Youth Officers budget na siya para sa youth camp gihapon. Pero kung cash support or in-kind ang madawat ikan sa inyo ha, ang mahitabo kay ang kwarta is 100% maato sa mga campers, amo di sa maasim. Tapos ang in-kind, like ang mga bugas, kanang mga gulay ng pagkapagkaon is moto mong ihatag sa mga officers. So, mag-release ng Mikaroon og parents' consent and solicitation letter for every camper. So, ang mga mag-camp ani, things to bring sa mga campers
parents' consent or waiver, Bible, pen, and notebook, registration fee, tent, bedding, surplus, and insect repellent, personal hygiene, kaning mga plato, kutsara, tinidor, baso, then flashlight. So, after lang siguro sa closing prayer here, hatag may aning solicitation letter. Ay, oo. O kaning parents' consent. Sa mga lang to, thank you. Hindi ba na nato i-solicit sa kuwan gusto? Kabalo na mo. Pwede rin ba? Ha? So, okay ra, mag-solicit. Okay nga na, ang grace. Okay ra ba, Pastor? Opo. I mean, kung gusto mag-solicit sa mga politician pa, pwede ra ba? Dili ko. Pwede naman. Ah. Naman sila burat na... Naman na letter. Ah. Actually, duha sa form sa solicitation. Opo. Kailangan. Letter or by way of ticket. Pero nga na. Muna yung mga activities sa church na. Pero parang letter na. Ah. Pero ako rin kung question kung pwede ba ta mag-solicit sa politician. Kaya kung si nanay, na siya'y anak nga paubanon, pwede ka maghatag ng personal solicitation. So, halimbawa, duhain mo ha. So, siguro, si nanay nga naay bata pastor, syempre, duhain ang registration nga kuha na, no? So, if ever nga naa siya, willing siya nga iyang paubanon, so, dili na lang siya tagaan o solicitation siguro nga. Di ba naman may solicitation for parents. Individual to, ano ni, Chelsea? So, kung wala kay youth nga mo proceed dito, kato lang natong tagaan siguro. Ini amount raman na. Then, katong raffles nila, kung gusto ta mo palit. So, para, intended ko ito gyapon dito magamit nila. So, kung nakay, pila ka niyang pwede na nga edad, Chelsea? 12? 12 years old? 13. 13 up. So, pwede na. So, si Jeannie na, siya wala pa nag-13 yung mga wala pa to. Okay. Sa katong mga 13 above, so, pwede na to, nasilay ka ng parents consent pod nga ihatag. So, that is May 26 to 29. So, bali, pila kadlaw? 3 days? Okay, 3 days. Kapat ang pag-ulit na. So, ingan na lang, murag isa ra pud ng makauban. Okay, so wala naman siguro tayo announcement. So ato lang yan po ang atong mabot nga youth camp. Akong anak gani nga college ugma, please help me pray also kay naa sila tour quiz sa Lake Kulon, Teboli. So mana mong gibudgetan no. 3-5 po. So magapanindog ang tanan at ta sa atong closing prayer and benediction. Hallelujah. Yes, O God, dalay kun ka o Dios ug mahigugmaon ka nga Dios, ikaw ang among kinabuhi, O God. Walay lain nga Dios nga naghatag sa tanan kanamo kundi ikaw lang gayud o Dios. Salamat ining matahong mga kabuntagon sa mensahe nga imong gipadayag through your servant, O God. Nga mamiss na mo Ginoo ang spiritual namo Ginoo nga ginabuhi o Dios, kung kami Ginoo makalimot kung kinsa kami dira kanimo o kung makalimot kami o Dios nga kami O God napatay na dira sa sala O God og nabanhaw diha sa imong kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo, ginaparimay nimo kanamo o Dios ang kinabuhi nga imong gibaylo, imong giswap O God, ang kinabuhi nimong balaan, ang kinabuhi nga perfect O God, ang kinabuhi sa pagkamatarong gibaylo nimo Ginoong Dios dito sa krus sa Kalbaryo aron kami mahimong matarong diha sa atubangan ikuha nimo ang among mga kalapasan, tanan namong mga kapakyasan, tanan namong mga balatian, tanan namong mga problema o Dios imong gidala dito sa krus ug gihatag nimo kanamo ang imong perfect nga kinabuhi O God. Armang ko namo ang kinabuhing walay katapusan. Daghan kayong salamat O Dios sa gibuhat nimo dito sa krus sa Kalbaryo sa matag panahon Ginoo nga naghandom kami Ginoo sa imong kamatayon dito sa krus among gituuhan O Dios nga mga physical nga balatian nga among naangkon Ginoo, mga balatian Ginoo nga emotional Ginoo, mga depression sa kinabuhi, mga problema, mga stress na ning kinabuhi O Dios. Among gilauman Ginoo every time Lord God we commemorate Ginoo your death and resurrection at the cross of Calvary Lord God. Nga dinhi sa among kinabuhi O Dios, among nabatunan O God nga ikaw ang Dios buhi,
dako o gamhanan nga nabuhi sa among kinabuhi o God. Dalaygon ka o Dios, dili sa among kusog, dili sa among kalam, dili Ginoo sa among kinabuhi nga success nining kalibutan, kundi ikaw lamang Dios. Nga ngayon namo si bahon pasidunggan pasalamatan nga mo'y provider sa tanan namong gikinahanglan Lord. Padayon nga among mga pagampo Dios sa tanang activity Ginoo niini nga semana nga mag-abot. Salamat o Dios. Among mga estudyante padayon nimo silang proteksyonan, among mga young people nga may inspired sila Ginoo dira sa pag-alagad kanimo Lord. May inspired sila o Dios, especially sa mga youth camp nga pagahimon sa pag-atinaw. Kadug salamat Ginoo nga i-reserve nimo ang provision financially para sa pagkinahanglan sa among mga young people sasama niya ng activity Lord God nga maginikanan mahimong supportive ni ng buluhaton o Dios para sa imong kahimayan aron ma-develop Ginoo spiritual life Ginoo sa among mga kabataan. Panalangin o Dios ka ng adlaw, especially nga among coming election, nagampo kami sa padayon nga peace and order Lord God, sa kalam kahibalo Ginoo sa pagpili sa ngayan namong himuon nga leader sa among mga dapit o Dios. Panalangin nimo Ginoo ang panahon, ang kalinaw o God. O ginampo na o Dios ang mga estudyante Ginoo sa Stratford Ginoo Dios nga tourism o God. Kada na sila himuon Ginoo nga tour quiz og mga adlaw o Dios pato sa Tebuli. Salamat sa imong divine protection nga imong pagbuhaton og provision sa ilang mga pagkinahanglan sa tanan Ginoo nga mga kabataan, sa tanan nga mga ginikanan nga dunay pagabuhaton kada adlaw sa among kinabuhi. We trust Ginoo in you alone o God, tungod kay ikaw lang ang Dios mayamang provider, ikaw ang tanan ka na mo o God. Diha kanimo nagalaom kami dili sa among kalam, dili Ginoo sa among abilidad, dili sa among negosyo, kun dili kanimo lamang o Dios nagalaom kami sa imong provision, protection, guidance, wisdom and knowledge kada adlaw sa among kinabuhi. As we are charity generation Lord God, mabuhi kami nga malipayon, kontento Ginoo og gipaboran nimo kada adlaw nga among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan Lord God. Among kang gipasalamatan, gipasidunggan, gibayaw gisimba Ginoo sa among kinabuhi tungod ikaw lang Dios takos ug angayan o God. Dalaygon ka o Dios. Ang walay kinutubang gugma samahan, ang grasya ni Ginoong Hesus, ang paggiyaw pagbantay sa balang Espiritu Santo. Magauban ka na to, gikan ka ng hantod sa walay katapusan. Ang tanan malipayon magaingon. Amen! Happy Sunday to everyone. God bless us all. Belum ka bidaan ha. Ako na lang madalas so.
Ay, ang cellphone. Kalimot ko may Rosihan. Pamayor ha, kalimot. Buwan, sino po niyo? Ay, di kanina mo. Insi, ikaw magkuha na